nadinig po kasi doon, gusto niya gusto ko. So sa inyo pong palagay, hindi pwede itong i-implement or ano po ang inyong opinion doon sa instruction niya na gusto niya? And yung isa pang gusto kong mangyari, so ang gusto kong mangyari from now on, at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto kong maging patakaran from now on. Pedestrian. Okay. Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright. Woo! Sarap ng sikat ng araw. So for today's video, comparison video. Kung nakita nyo mga motovlogger na nagre-review ng mga motor, ayan. Naka-sunglass na ako, naka-tinted pa yung aking visor, ayan. Kaya madilim na. Yung mga nagre-review ng mga motovlogger ng motor, comparison video ng kanilang mga motor, ano, may mga specs, nagbibigay din sila ng suggestion sa dulo kung kanino yung ano ba to, maluwag yung motor na to, no. So for today's video, magkakaroon tayo ng comparison, no, tungkol sa ano nangyari sa Administrative Order 046 ng LTO, no. Ito'y dumaan sa Congress at dumaan din sa Senate, no. Comparison video kung paano mag-handle ng hearing si Senator Rafi Tulfo and Congressman Busita. So for this video, wala tayong sasabihin biases, wala tayong sasabihin, panoorin nyo muna hanggang dulo and then comment down kung anong observation nyo. Okay, Rafi Tulfo muna. Ito yan, nag-usap na tayo, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalaiti ako. Apo. Yung bang, itong I'll give you a scenario, merong nasagasaan itong isang kotse na may plate number 1, 2, 3, 4, 5, whatever. And then, pupuntahan ng law enforcement ng PNP. Base sa record ninyo, sasabihin nung tao na nakaregister doon sa bahay na pinuntahan, tagal ko nang binenta yan. 10 years ago pa. And then ituturo niya kung sino yung napagbenta niya. Pupuntahan ulit ng PNP, yung pangalawang tinubentahan. Ay, binenta ko na rin yan. Tagal na. Pero updated yung yung register niya. Paulit-ulit na na-register yung plaka sa lumang may-ari, original may-ari, and yet nagpasapasahan na. That has to be solved. Yes, Mr. Chair. In fact, we will be using third-party information in coordination to ng mga financial institutions, mga bangko, kung saan po nakasanla itong mga sasakyan na to. Nope. I'll give you a practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Huwag mo na kailang pumunta pa sa mga bangko. Sayang ka pa ng oras. Obligahin nyo ang bawat tao na magparehistro sa sakyan. They have to be there physically and show identification na sila nga yun yung nagpaparenew na yun, ng sakyan na yun. Kasi nangyari, because of the fixer, si Mario, pwede niya utusan si Maria, pwede niya utusan si Petra na mag-register on his behalf. Diba? So from now on, lahat ng tao na mag-renew ng kanyang registration sa plaka, he or she has to be there in person. Magpapakita siya ng siya pa rin yun. Tama, only then masusolve natin itong problema. Ito. Kasi meron yung tinatawag na open deed of sale. Naabuso to especially sa mga bentahan ng mga sasakyan, sa mga car dealer, second-hand car dealer. Right? Okay. Go ahead po. We'll do that, Your Honor. Okay. So, you do that and then yung flying squad nyo, wala akong nakikitang flying squad sa mga toll plaza. Wala. Nasaan yung mga flying squad? Meron pa ba kayong flying squad? Now, punta tayo sa LTO. Ito, marami-rami tayong katanungan sa LTO. Andito si Sen Mark, back up ko to. Okay. Now, LTO. First things first. Maganda yung nilabas yung memo, random, circular, tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. So sa pinalabas niyong memorandum, ni-require niyo na po ang lahat ng mga seller
ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time, I think 5 days, was it 5 days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Ano yun? Sir, Attorney Greg Po, Executive Director ng Land Transportation Office. Sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. So therefore, yung mga nakapagbenta ng masasakyan previously, like me and even probably Senator Mark Villar, nakapagbenta ka siguro kayo ng sasakyan in the past. And na-report niyo ba yun sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Kasi Matagal hindi, na yun. meron kang multa. Matagal na yun. So siguro ako Retroactive. concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung So kailangan provision. magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. We'll do po, we'll take that into consideration po, Ito yung Mr. Chair. administrative order. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noon pa lang naisip niyo na yan. Nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyadong kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto ko maging patakaran from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, we'll study po that policy and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes po, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po, yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman no, lahat dito, Senator Mark, marami na kasi ako na-enkwentro sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon.
and then nakuha yung plate number, pupunta ng mga pulis, yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin nung tao doon sa bahay na yon, wala dito, that wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan. 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open dito sa lamang. So, nagkakaproblema kapag merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso, nahirapan yung ating mga otoridad na i-trace. So, yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng lisensya, ng registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po, with IDs. Okay? Up. Alright. Yung distributions ng mga plaka po, LTO. Yung concerns ng marami, yung delayed distributions ng mga plaka. Kumusta naman po? Updated na po ba tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plate numbers? Opo, Mr. Chair, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Mhm. Marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. At pag hinanap po namin ng kanilang, pag tinignan po namin ng aming records, makikita po na ibigay na po ito sa dealer months ago. So, in that case, Mr. Chair, sinushokos po namin yung dealer at pinag-explain po namin bakit po hindi na-distribute yung mga plaka sa mga tao po. Ito po isang concerned citizen, si Marky Pablo. Sabi niya, 2020 ko po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin pong plaka. 4 years na po. Magpa 5 years na. Mr. Chair, yung pong 2023 pababa, 2022, 21, dyan po yung mga backlog po ng aming motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. Okay. So in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, bulk of our production is to address the backlog. Okay. Tapos while we are addressing the current demand, I need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 motorcycles na nabenta po ng 2020 ay meron na pong Sir, plaka. gawa niyo ng paraan by all means at all cost na yung mga 2020 pa na nabili ng mga motorsiklo, gusto ko po na by the end of this year, may bigay na po yung mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paghuhuli ng mga MMDA traffic enforcer or other traffic enforcement group. Huliin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kawawa sila. Hindi nila kasalanan yun dahil nabayaran nila yung motor, naibigyan na lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet ang LTO ang may kasalanan at sila ngay nagsasuffer. So sir, may pangako niyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021 na mga nakabili ng motorsiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Yes, Mr. Chair, actually po ang commitment po sa Presidente is to finish all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa. we will Okay. consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. So, June 20. Kasi alam niyo po, Attorney Greg, kung napapansin mo yung pila-pila ng mga motor, kahit sa mga syudad, sa mga probinsya, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer kung sa mga police na hinahanapan ng rehistro yung mga motorcycle dahil wala silang plaka o yung nakalagay doon sa motorcycle nila, yung karton lang. Diba? So para naabala na nga sila at pagkatapos hingin pa ng pera. At yun ay dahil kasalanan ng LTO. Dapat kung merong dapat kikilan yung mga traffic enforcement sa salbahe, dapat mangikil sila sa LTO, wag doon sa mga inosenteng motorista.
Diba, sir? So tama yung sinabi niyo po, commitment niyo kay Presidente by June 2025. Opo, but we're doing everything po para po matapos po within this year. In fact po, meron pong nagbibid na po ng instead of procuring blank plates po, we are procuring finished plate para while yung amin pong planta gumagawa ng plaka, nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finished plate na rin po. Okay, sige. Yung pong mga plastic driver's license cards, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun. Ang binibigay sa kanila, papel lang. Mr. Chair, we have sufficient driver's license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang papers license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those personnel na meron paper license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. We have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay. Sige, isa na lamang po. Mahabang proseso ng paglipat ng ownership. Mahal masyado ang mga pagproseso ng papela sa LTO galing sa isang concerned citizen. Mahaba ba ang proseso po? Paglipat ng ownership? Bigay ng abiso sa LTO na yung kanilang sasakyan inibenta nila to someone? Hindi naman po, Mr. Chair. It's the same po. We're compliant po dun sa ARTA requirement and compliant sa ease of doing business. Okay. Let's proceed. Dito naman sa sa conflict ni Mayor Mamba and Congressman Lara. Hindi, panoorin naman natin ngayon si Congressman Busita kung paano siya mag-handle ng Congress inquiries dito sa ng LTO, no? Sir Chair, meron lang po akong clarification sa LTO. I understand, may instruction po sa iyo ang chairman sa Senate dito sa public transportation po ba, si Senator Tulfo, na ang gusto niya kapag mag-rehistro ka ng sasakyan o mag-renew personal na mag-report sa LTO, may instruction sa inyo, di po ba? Wala, naman po, Mr. Chair. It was mentioned during one of the Senate hearing for LTO to study that requiring the registered owner to appear in pag nagrehistro po ng sasakyan, Mr. Chair. So, ang nadinig po kasi doon, gusto niya gusto ko. So, sa inyo pong palagay, hindi pwede itong implement or ano po ang inyong opinion doon sa instruction niya na gusto niya? Just like any other suggestion naman po in Senate or congressional hearing po, in coordination with DOTR, inaaral po namin before we implement, Mr. Chair. So, hindi pa po ninyo alam kung pwedeng implement yung gusto niya o hindi? Hindi pa po ninyo alam? No. Now? No, wala pa po. Wala pa pong clear plan on that, Mr. Chair. So, there is possibility na susundin po ninyo yun? Well, inaaral pa lang po namin, Mr. Chair, taking into consideration po the purpose kung bakit po nire-require na ang personal appearance as well as the provisions of ease of doing business and yung ARTA po. Baka dun po tayo yun naman po ang ma-violate. Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi natitreten po yung taong bayan, especially yung mga OFWs. Kasi nga naman, kung yung OFWs, nag-expire yung sasakyan nila na ginagamit ng pamilya, hindi naman practical na uuwi sila para sila yung mismong mag-renew ng rehistro. And we all know na sa taong bayan, especially yung mga maliliit na manggagawa, simpleng issue, big deal na sa kanila. Yung po bang takot? Dahil marami tayong problema na dinadanas, particular sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya Mr. Chair, naitanong ko po ito.
So para malinaw. So in other words, Mr. Chair, sa ngayon, hindi pa ninyo alam kung susundin ninyo o hindi si Senator Tulfo. Yes, Mr. Chair, because we understand the purpose of the Senator, Mr. Chair, regarding that. This is also one way for LTO po para malaman kung sino na po talagang registered owner ng isang sasakyan. But there's I think, Mr. Chair, meron pong other way to check this, Mr. Chair. Nabanggit po, yes, Mr. Chair, nabanggit po ng LTO, no, gusto nilang malaman talaga kung sinong may-ari ng sasakyan. Di po ba base sa documents malalaman na ninyo kung sila yung may-ari o hindi? Yes, Mr. Chair, pero marami po kasing instance, Mr. Chair, na patuloy lang po ang pagpaparehistro ng isang sasakyan, and then kung ito po ay nakakommit, let's say, ng traffic violation, pag pinatawag po natin yung registered owner, biglang sasabihin po na benta ko na po ito 10 years ago dito sa taong ito. And they will show deed of sale, Mr. Chair. Yes, ang binabanggit po ninyo, Mr. Chair, yung hindi pa na-transfer. Pero ang pinag-usapan po natin, yung transfer of ownership and registration, na kung may documents, hindi na kailangang mag-report yung new owner or yung registered owner. And ang isa po kasi tinitingnan siguro ni Honorable Senator Tulfo is baka nagamit sa crimes or pwedeng nakaw. Yung issue na yun po, wag nating alisin yung trabaho ng PNP, particular ang HPG. Kung nakaw yan, may investigation ng HPG, magre-reflect yan. That's why merong HPG clearance. Kung involved naman po yung sa traffic violations only, di po ba nagre-report sa inyong LGUs and other enforcement units? Tama po ba, LTO, sir? Tama po, Mr. Chair. So wala po tayong nagkikitang problema doon. Anyway, going back, Mr. Chair, naitanong ko lang po ito dahil nag-aalala ang taong bayan. So to make it clear, wala pang advice or final decision para doon po, Mr. Chair. Wala pa po, Mr. Chair. Rest assured po, if in case whatever implementation we will implement, we will get the comment and suggestion of the stakeholders, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, hindi ko naman ni-anticipate na susunod ang LTO sa ganong instruction. Banggitin ko lang po, kung i-require ninyo na ang personal, ang owner, registered owner ng sasakyan, ang dapat mag-report sa LTO, kung sakali po, pag-isipan po ninyo kung yung ating Pangulo pupunta sa LTO para mag-register ng kanilang sasakyan. Ganon din po mga senador. Thank you po, Mr. Chair. Thank you. Anything else? Wala na? LTO, pwede ba pag-aralan ninyo na kung gumawa kayo ng administrative order, you also consider yung maapektuhan? It is not enough na nag-conduct kayo ng public consultation. Pwede natin silang pagbayarin kung efficient yung service natin. What I'm trying to tell is that bakit hindi natin simplify yung proseso para magrehistro ng vehicle? Especially for those who will avail of the registering of vehicles which they have not registered before. Di ba? Opo. Gawin lang natin simple para hindi naman mapahirapan yung ating mga kababayan. Di ba? Opo, Mr. Chair. And the next thing to consider is yung penalty. O pag yung tricycle driver, i-penalize mo ng 20,000 at ang tricycle driver din na nagbenta ng kanyang tricycle ay penalize mo ng 20,000. Hindi ba nagmumukhang kawawa naman yung tricycle driver? Wala namang shall we say illegal na dun sa kwan nila, nag-transfer lang siya ng kwan eh. Ang problema lang is hindi niya nirehistro kaagad yung sale nila within the specified period. If ever there is one provided for by law. Di ba? Tapos pagbabayarin nyo ng 20,000. Yung ibang mas malala, o mas mabigat na mali na ginawa, mas mababa yung penalty.
kung pwede lang, yung LTO, pag-aralan ito. Yung reasonableness ng penalty to the offense committed. Kasi wala akong makita na reason bakit nagbenta lang ako ng tricycle, hindi nirehistro ng pinagbentahan ko ng vehicle, pares kaming mapipinalize ng 20,000. Kaswerte naman ng LTO, 40,000 kaagad doon sa isang transaction ang kinita. Di ba? Kaya, kung po pwede lang, pag-aralan ng LTO, ano ang epekto doon sa mga stakeholders talaga? Nakakalimutan na yata natin yun eh. Opo, Mr. Chair. Yes. The other one, if you're going to come up with that administrative order and would implement it, pwede ba? Pag-aralan ninyo na magbigay kayo ng grace period o moratorium, maybe for 6 months, na mag-conduct kayo ng information drive para malaman ng mga concerned vehicle owners na dapat i-rehistro nila yung vehicle nila. Otherwise, mapipinalize na sila. Kasi gusto nyo i-implement kagad without, giving a grace period for those people who have done this. Wala eh. Kaya siguro, paglabas yung administrative order, nababanatan kayo kagad eh. Why not study the fact na magbigay kayo ng grace period to those people who are covered by this, by your proposed administrative order? Di ba? Opo, Mr. Chair. Ayan po yung common po sa naging suggestion comment po during public consultation to give a grace period po, especially to those transactions before. Kasi tama rin siguro yung observation ni Honorable Plato na kung ganun ang gagawin nyo, then it would partake of an ex post facto administrative order. Di ba? Yes. Opo, Mr. Chair. Yes. Thank you. Anything else, and so far as this issue is concerned, the Honorable Padre is recognized. Opo. Mr. Chair, total nandito po yung representative po natin. Baka pwede po natin silang matanong tungkol po dun sa charge. Ano yung makataong charge na pwede po natin? Kasi pag-aaralan naman din po nila Attorney Puba Jr. po eh. At least marinig lang po natin yung concern po nila tungkol po sa penalty po na 20,000 pesos po. Kung pwede po, Mr. Chair. The Honorable Pancho ay nagre-request sa mga stakeholders, ano ang palagay ninyo dun sa penalty na 20,000? Yes, yung nasa dulo, si Mr. Santa Cruz. Diyan sa nagkagulo lang yan talaga nung sinama yung 4 wheels. Sa 3 wheels, sinama nila yung tricycle. Pero doon sa 11235, no, meron ang tanong ko lang sa LTO, sa 11235, 50,000 yata yung penalty pag hindi in-report. Meron na ba tayong in-implement sa LTO na hinuli na hindi nag-report? Kasi marami nagbebenta ng motorcycle up to now hindi nila in-report. Pero doon sa 11235, kailangan i-report mo, kung hindi, ipe-penalize ka. So, ang LTO ba meron ng in-implement na yan? LTO. Sa mga second sale po, Mr. Chair, hindi po. Pero ito rin po yung nagiging basehan po natin sa mga dealers naman po na hindi po nakapag-rehistro at hindi po nakapag-process ng rehistro ng mga nabenta po nilang motorsiklo. The first offense po is 20,000 and then 30,000. But for the second hand motorcycle po na nagbenta, individuals, wala pa po. Okay. Please identify yourself. Good morning, Mr. Chair.
On the part of the TODA sector, yung 20,000 po parang hindi po talaga katanggap-tanggap. Kasi ang isang tricycle driver, once na nakabili po yan ng motorsiklo or ng with franchise na, yung iba po niyan, boundary hulog, inaabot po ng 3 hanggang 5 taon. Then paano kung lumabas tong administrative order? May babayaran pa po yung franchise sa LGU. At the same time, bago po yan makapag-transfer, dadaan po ng iba't ibang clearances yan. Sa homeowners lang po, may binabayaran ang bawat TODA. Yun po yung, kaya po mamaya siguro madidiscuss to sa Magna Carta. So, on the part of the TODA sector, medyo mabigat po talaga. And it caused panic to our sector, Mr. Chair. Thank you. That is why, ang sabi ko, recommendation ko sa inyo, yung lahat ng inyong administrative orders, tignan ninyo yung kalagayan ng mga maapektuhan para makita nyo kung reasonable yung inyong mga provision doon sa administrative order. Kasi kung minsan hindi na natin iniintindi yung yung mga maapektuhan. LTO? Yes po. Basta yun ang point ko, it's, I agree with your intention, kagaya ng sabi ko kanina, pero yung tingnan po ninyo yung proseso o yung protocol para ma-comply, tingnan ninyo reasonableness ng penalty and the grace period na ibibigay nyo to those concerned para mag-comply sila before you penalize them. Yun lang ang aking observation dito sa na ito. Administrative order. Yes po, definitely, Mr. Chair. Thank you. So, yan, anong observe nyo sa dalawang hearing? No? May mga recommendation yan. Kanino ba re-recommend si Rapi Tulfo? Kanino ba re-recommend si Congressman Busita? No? Si Colonel Busita? Kaninong botante? Kaya sinasabi natin to dahil malapit na yung 2028 presidential election. Next year, 2025, ayan, midterm election. So, comment down below dun sa mga magdadagdag pa ng tulpo sa Senado. Taas ang kamay. And taas din ang kamay, sa mga buboto kay Congressman Busita bilang senador. Ayan. So, comment down below. Para, hindi po magko-comment kayo, medyo gandaan nyo yung comment natin para kasi maraming nagbabasa sa comment section, nag-o-observe kasi may mga introvert tayo, mga viewers na nag-i-enjoy magbasa sa mga balitaktakan sa comment section, so yun lang, kung may suggestion ka, any comment, violent reaction sa video ito, consider to comment down below, okay? At kung gusto mo naman, consider to subscribe and hit that notification bell. Wait lang, hirap yung musot. Hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin about motorcycle scene, politics, at current events dito sa internet. Yun lang. See you on the next video. Ayan, kakaharapin na naman natin yung traffic dito sa Carmona. Alright, daan lang tayo sa Gedli lang tayo. Ayan, okay, Rusi.